mga activities sa 50th anniversary celebration ng PBA isiniwalat na ng liga at Gilas updates, no? Troy Rosario may injury and si RJ Abarrientos at Ralph Wu attend sa practice ng Gilas sa Inspire. So, yun po yung ating pag-uusapan dito sa ating recap, no? Hindi po games ang ating pag-uusapan pero ngayong Lunes kasi February 10, 2025 ay nagkaroon ng press conference ang PBA, no, sa Signal offices sa Mandaluyong kung saan ay ininathala o ibinunyag na ng PBA yung mga events sa magiging celebration nila sa 50th anniversary ng liga na alam natin na ipinanganak ang PBA noong April 9, 1975 at ayon sa PBA ay mayroong dalawang major events na gaganapin to commemorate yung 50th anniversary ng PBA at one of those events ay gaganapin either April 9 or yung weekend dun sa linggong yun, no? So yung event na yon on April 9 dun na ibubunyag yung 10 additional players na isasama sa greatest players na listahan ng PBA. So magiging 50 greatest players na yung PBA. Magdadagdag sila ng 10 players, no, para dito sa listahan na to at ibubunyag nga yan sa celebration ng anniversary ng PBA sa April 9. At sabi ni Commissioner Willie Marshall, hindi pa final yung April 9, no, baka ganapin nila yon sa weekend para daw maraming manood nung festivities, but definitely during that week ay i-anunsyo na ng PBA yung additional na 10 greatest players to celebrate yung 50th year ng PBA at ongoing na po. Actually nabuo na yung selection committee, no, and nagkaroon na po sila ng initial meeting, no, discuss nila yung mga qualifications, and then I believe end of February ay magkakaroon uli ng meeting yung selection committee na ang chairman po ay ang I believe yung former PBA commissioner Sunny Barrios. So yun nga po sa April 9 or yung weekend na po na yon at ipakita lang natin, no, sa ating whiteboard, no, yung mostly yung summary, no, yung mga events na magaganap nga, no. So again, April 9 or yung weekend. Sa weekend na yon i-anunsyo yung 50 greatest players, no. So yun nga, no. Ang sabi ni Commissioner, hindi po ito kumbaga event po siya, no. Walang games sa araw na ito. So exclusively it's only going to be an event. And then yung October 5, yun yung pangalawang major event to celebrate yung 50th anniversary ng PBA kasi yung October 5 na yan po yung opening ng season 50 ng PBA. According to Commissioner Willie Marshall, as of now, gaganapin yung opening ng season 50 sa Smart Araneta Coliseum at magiging ayon kay Commissioner ay magiging engrande itong pagdiriwang na ito dahil imbitado po yung mga players, coaches, and even personalities sa event na ito, no? Yung mga major na nakatulong sa pagbuo ng liga ay imbitado po dito. In fact, sabi nga ni Commissioner Willie Marshall ay inaanyayahan nila yung mga personalidad lalo na dun sa first season ng PBA, no, na makipag-ugnayan sa kanila dahil invited sila dun sa magiging celebration ng liga para i-commemorate yung 50th anniversary nila na yun nga gaganapin yun sa October 5 kung saan mag-o-open yung season 50 ng PBA. So yun po yung mga mangyayari, and aside from that meron din mga events like mall tours, school tours, and yung home court, no, yung dating ginagawa ng
PBA noon, no, nung before the pandemic, yung pupunta sa mga barangay ay magaganap din po yan as part of the celebration of the 50th anniversary ng PBA. So yun yung some of the details, no, dun sa press conference na ginanap nga sa TV5, no, TV5 Signal headquarters, no. Actually madaming mga nai-anunsyo din doon, maraming balita, but for now yun muna yung ating i-discuss, yung 50th season or 50th anniversary celebration ng PBA na gaganapin this year. At in-unveil nga rin pala nila, no, yung logo, no, ng PBA, ng PBA 50th season or 50th anniversary logo, no, na ang nakalagay PBA 50, no, na kulay ginto yung letra or yung logo ng PBA at yung numerong 50, no. So tungo naman tayo sa Gilas, no, at nakibalita rin tayo with regards to Gilas dahil nga andun din si Gilas team manager Al Francis Chua, at binanggit nga niya, no, na si RJ Abarientos at si Ralph Ko ay tutungo sa Inspire Academy, no, kung saan magaganap yung, I believe, 2-day practice, no, ng Gilas bago sila tumulak sa Doha para sa kanilang friendly matches as part of their preparations for the final window of the FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. At nilinaw nga ni team manager Al Francis Chua na nandun lang si Abarientos and si Ku para makasama sa ensayo ng Gilas, no. They won't be under consideration sa team for the FIBA Asia Cup qualifiers. Tutulong lang sila, no, para lang mabuo yung koponan. Dahil nga nabanggit rin sa atin ni Gilas coach Tim Cone kagabi, linggo, na may injury itong si Troy Rosario, no? At ipakita lang natin, no, yung mga bullet points, no. Troy Rosario nagkaroon ng injury sa knee. And sabi ni Coach Tim Cone, he is doubtful for the Doha friendly games. 3 games po yan. And may posibilidad na hindi makapaglaro si Troy Rosario sa 3 larong yan. Bakit ba siya doubtful? Nabanggit ni Coach Tim Cone din sa atin na nung game 1 ay nagkaroon siya ng knee injury, no. Game 1 of the quarterfinals between Meralco, nagkaroon siya ng injury sa tuhod. And then nakapaglaro pa rin siya sa nung game 2, ngunit nagkaroon siya ng collision, knee-to-knee na collision nung game 2. So parang na-aggravate yung injury niya sa tuhod. At sabi nga ni Coach Tim Cone prior to game 3 ay magang-maga itong tuhod ni Troy Rosario. May kinailangan gawin upang mag-subside yung swelling. Nakapaglaro naman si Troy Rosario sa game 3, ngunit nagkaroon pa siya ng cramps, no, in the end. So ganun yung sitwasyon ngayon ni Troy Rosario. And according nga to Coach Tim Cone, sabi ng PT ng Barangay Ginebra ay dahil nga may swelling sa kanyang knee ay posibleng wala siya for a week. So, and that is during the preparations of Gilas for the FIBA Asia Cup qualifiers, no. So kung bibilangin natin, February 9 kahapon, so 7 days, February 16. So meron siyang mga mamimiss na games kung yun nga yung magiging recovery period. Pero sabi nga ni Coach Tim Cone, yung 7 days na yun ay at least yun. So walang garantiya na gagaling itong knee injury ni Troy Rosario after 7 days. So again, injuries still compounding to the woes of Gilas, no, for at least for this February window, dahil alam naman natin na si Kai Soto ay out na, no, dahil nagkaroon siya ng ACL injury. And then itong si Japet Aguilar kasi hindi naman siya injured, pero hindi siya sasama dun sa Doha friendly matches kasi nga meron siyang some personal matters na kailangang ayusin. And again, alam naman natin yun nga yung kay Kai Soto situation, kung gaano kalaking bagay yun para sa Gilas, no. So kaya nga nilagay si Troy Rosario sa pool dahil nga as alternate, dahil nga dun sa injury
ni Kai Sotto. But again, ito nga, questionable si Troy Rosario sa friendly games ng Doha. So, yun na muna po, no? So, hopefully, maging maganda yung preparasyon ng Gilas Pilipinas kahit na may injury kay Troy Rosario, kahit may injury kay Kai Sotto. Hopefully, maging maayos yung preparation, especially with RJ Abarientos and Ralph Gu joining the practice lang po. Practice, hindi po sila kasama sa pool. A-attend lang po sila ng practice to help Gilas Pilipinas in their preparations for the February window of the FIBA Asia Cup qualifiers. So, yun na po muna yung ating recap ng mga pangyayari ngayong Monday. Again, wala muna pong PBA games dahil nga FIBA break at magre-resume yung playoffs ng Commissioner's Cup sa February 26, no? So again, ang Final Four, TNT against Rain or Shine, and then Northport against Barangay Ginebra. So dyan na po nagtatapos yung ating recap. Ako po si Ruben Terrado. Please read our story sa spin.ph. Follow nyo na rin sila sa Twitter, Instagram, and sa Facebook. And then of course, sa ating YouTube channel. Please consider subscribing to our YouTube channel for updates, interviews, and recap of the games. Kung may time tayo, we will try to do videos nga of yung i-recap natin yung mga pangyayari each day, no? Kung may time tayo. So again, dyan na po nagtatapos ang ating video and we will see you next time.